Sa huling panahon, ang pag-ibig ay manlalambing. Huwag ninyong hayaan. Narito ako ang nagpapamagitan. Tandaan ninyo, nasa huli ang pagsisisi. Good morning mga kapatid. Pasensya na kayo, pinagin ako si Paul. Napaka-stubborn ng virus ngayon. Ayaw umalis ng sipon. Usually, 2 to 3 days dapat wala na eh. Pero very stubborn. Parang mga demonyo talaga. Napakatitigas ng mga ulo. Mga kapatid, sa bawat estado ng buhay natin, merong isang karakter na dapat meron tayo para magtagumpay. Ang tawag doon, determination. Magkaroon tayo ng determination. Sa lahat ng bagay, kahit sa pag-aaral, kaya ako nakagraduate noon, alam nyo, determined akong graduate. Kasi gusto kong bigyan ng kasiyahan nanay ko. Eh, puro sakit na ulo, hindi ko eh. Puro kalungkutan eh. Kaya kahit sabay yung pagdadroga ko, barkada. Kasi ang naging priority ko noon, barkada eh. Di-enjoy ko lang ang buhay ko, binata, sa barkada. Eh, pag nabarkada ka, talagang grabe yung barkada eh. Nandiyan ang lahat ng juvenile delinquency. Hindi na ako nakatakas. So habang nag-aaral, barkada, lahat ng bisyo. Pero kung determined naman ako talaga, kaya kiniyaga ako talaga. Inabot ako ng 8 taong nag-aaral ng Industrial Management Engineering. 2 taon akong drop out, 8 taon ako nag-aaral. Pero natapos ko. Ang importante doon, natapos ko. I have finished my course. Ganon din ang pagiging Kristiyano eh. Pag ikaw determined, you can finish the course, you can fight a good fight of faith. Ang kailangan mo lang determinasyon. Be sanctified to the Lord. Italaga mo sarili mo. Eh, biruin mo, papasok ka sa eskwela, bangag ka. Eh, lagi naman ako absent. Buti sa college, kahit absent ka ng absent, pumasa ka sa exam, pasado ka. Kung ang basis ng grading nila is yung attendance, baksak na ako. Eh, kada nila ako makita kapag prelim exam, midterm exam, final exam. Buong semester na yun, di ako nakikita. Kaya ang mga eskwela ko nasabihin, magka-eskwela ba tayo? Sabi ko, sabi, ikaw lang ang bumasa. Ikaw yung lagi wala, ikaw pa bumasa. Eh, ang ginagawa ko naman kasi, kapag exam na, hinihingi ko sa teacher ko yung mga reviewer. Ano yung i-exam. Ibibigay naman sa akin. Pag-aaralan ko mabuti yun. Pero yung prelim at saka midterm, hindi ko iniintindi yun eh. Pagsisimula, ang gusto ko yung pagtatapos. Kasi sabi ng mga teachers namin, kahit baksa ka sa prelim, baksa ka sa midterm, pag bumasa ka sa final, pasa ka. Kaya yun, lahat ng pagbubulakbol sa prelim, midterm, binulakbol ko. Pero pagdating ng finals na, yung the last 2 weeks ng final, lagi akong present. Tsaka nire-review ko talaga. Kaya nakapasa ako sa mga exam. Ang lagi kong grade, alam nyo, 5-5-3. 5-5-3. Lahat ng study ko, halos 5-5-3. Sa UE, 5-5-3. Tumaas lang ang grade ko nung mapunta ako ng Rizal Technological College. Doon ko tinuloy yung Industrial Management Engineering. Kasi binarkada ko naman yung mga professor. Kasi ang style ko talaga, math style. Yung manggugulang ba, parang swindler, nanggugulang ako. Kahit sa pag-aaral ko. Ang pag-aaral ko, ginulangan ko. Alam niyo ba na talagang ginulangan ko lang? Kahit yung OJT, para sa iyo na dapat yun, ginulangan ko pa rin. Kunwari lang yung OJT ko. Nagpa-picture lang ako sa kuya ko, sa Union Garbay, yung opisina. Doon ako nagpakita. Nagpa-picture lang ako, tsaka nagpapirma. The rest, wala nga ako alam eh. Sabi ko, hindi ko naman gagamitin dyan pag nagtrabaho ako. Useless lahat yan. Ang importante, gumraduate ako. Alam niyo yung yung ROTC? 2 ROTC, wala ako yung MS-11 at MS-21. 4 na kurso yung ROTC, buisit yan eh. Bakit may ROTC? Hindi man, napapakinabangan. Alam niyo, ginawa ko na lang, binayaran ko yun. Nagpunta ako doon sa sa Rizal Technological College. Nung kinausap ko yung yung commandant. Sabi ko, pwede ba natin ayusin to? May pag-asa bang ayusin? Oo, meron. Magpapadala ako sa ilang bata ko. Sabi ko, saan kami magkikita sa kantin? Eh, di nakita ka sa kami yan. Nag-uusap kami ng presyo. O di nagkaayusan. Binili ko lang din yun. Tapos alam nyo, nung gagraduate na ako,
Siyempre, magpapa-evaluate ka sa evaluator eh. Aba, sabi sa akin, may baksak ang isa drawing. Buti na lang, corrupt yung isang teacher doon. Binayaran ko yung drawing 1 ko ng 50 pesos. Kaya yun, nagkaroon ako ng class card, pasado. Di all cleared na. Nung sabihin ko sa nanay ko na, Nay, gagraduate na ako. Sabi na nanay ko, oh, gagraduate ka? Hanggat hindi kita nakikita umaakyat sa stage, hindi ako maniniwala. Sabi ko, siguradong graduate ako. Hindi niya alam kasi na nagpapa-evaluate eh. Ang alam niya lang, pag umakyat ng stage, so yung graduate. Hindi niya alam before, hindi ka na maakyat ng stage pag hindi ka pasado sa lahat. I-evaluate ka eh. Hindi niya alam yun eh. Kaya yun, tuwa-tuwa ang nanay ko, graduate ako. Tapos no, wala na. Tambay na ako sa bahay. Walang trabaho. Nung magkatrabaho ko, alam nyo, swindling pa rin eh. Kasi pasado ako ng civil service exam, professional, saka non-prof eh. Pasado pa ako ng third class officer ng police. Graduate ako ng industrial management engineering. Pero puro fraudulent lahat yun, puro swindling lahat yun. Nakapasok ako, alam nyo, sa assessor ng Makati. Dahil sa kakilala. Kakilala ng sister-in-law, yung kapatid niya. Eh malakas sa MMDA yung nandun eh. Pwede niya magpasok kahit sino eh. Sabi sa akin, saan mo gusto pumasok? Sabi ko, gusto ko sa Makati. Kasi number 1 ng Makati, napakayaman, malakas ang corruption dyan. Dalhin mo ko sa Makati. Dinala ko sa Makati. Tapos, nakausap ko si Mario Rodriguez doon. Sabi ko, lagay mo ko sa engineering. Sabi na, sino ka? Sino ka? Nagdidikta ka sa akin. Ako magdidikta dito. Sabi ko, saan mo ko ilalagay? Diyan ka sa assessor. Sabi ko, okay. Hindi niya alam. Mas okay din to sa assessor. Kasi rin yun eh. Lugar din ng yun, green pasture din yun eh, sa corruption eh. O di nakapasok nga ako. Ganun pa rin ang buhay. Fraudulent ang buhay. Puro panduloko, pan-swindling. Kasi lumaki ko talaga sa batang swindling eh. Naikwento ko na sa inyo nung bata ako para maisip ko lahat yun. Criminal mind eh. So yung pag-graduate ko, para sa nanay ko lang yun. Nagawan ko ng paraan graduate sa pamamagitan ng swindling. Swindler ako eh. Kaya ko manloko ng tao. Yung professor ko nga, ang bait-bait eh. Seryoso eh. Sabi ko, sir, pwede ba makiusap? Ano yun? Kasi working student ako eh. Hindi na ako makaka-attend ng subject mo. Sabi niya, sige, basta may ipasa kang exam. Sabi ko, baka hindi na ako makakuha ng exam. Sa quiz pwede. O sige, isang quiz lang ipasa mo. Strength of materials yung namin, ang subject na yun. Medyo may kahirapan yun. Kung computin mo yung mga load, ang daming kukomputin mo dun. Sabi, sige, isang quiz lang ipasa mo, pasado ka na. Eko, sir, salamat. Nag-aral ako. Ako lang ang nakapasa dito sa quiz. Ayun, okay na. Pasado na ako, binigyan na ako ng grade. Doon sa P6 ko, nung nasa UE pa ako. Yun ang talagang matinding pag-aaral. Ang hirap ng P6 eh. Talagang babaksak na ako. Yung 5-5 na eh. Sabi ng teacher namin, walang pumapasa sa inyo ha, puro kayo baksak. Sabi ko, ma'am, ano ba ang re-review para sa final? Di ibinigay sa akin. Aral ako, aral. Tapos dumating yung final exam. Dalawa lang eh. Dalawang number lang, pipili ka ng gusto mo, 1 or 2. Kasi ang placing ng mga silya, hindi, para walang kopyahan, A, B, ganun eh. Pipili ka na ano gusto mong exam mo, number 1 o number 2. So hindi ka makakakorya. Titingnan ko kung ano yung pwede kong kayang result. Ay kung pareho ang hirap ah. Ito na lang, thermodynamics. Yung kukumputin mo yung volume ng yelo sa ibabaw ng swimming pool, given yung volume ng tubig ng swimming pool, yung area, para yung initial time, ilang minuto mauubos yung yelo at gaano kalaki ng volume ng yelo. Eh kung alam ko na mga doon, kaya ko nang yun ang ginawa ko. Ako pa unang nagpasa eh. Pasado na alis na ako. Tapos pagdating ng anuhan ng isa, sabi ng teacher namin, talagang sad to say, itong grupo nyo, alam nyo, ang bobobo nyo, isa lang ang pumasa sa inyo, si Umali. Sabi ko, man, pasado ko. Oo, pasado ka. Ikaw lang ang pumasa. Ay ko, talagang ganun, ako lang ang pumasa. Oo. So dapat talaga, determined kang ipasa. Pagandaan mo. Kaya sabi ko siya, Jehan, pag mag-e-exam ka, maganda ka, mag-review ka. Tapos determined kang ipasa mo yun. Talaga mag-aral ka. Mag-review ka. Ano ilalabas, isasagot mo kung hindi ka mag-review.
padadaanin lang ng Espiritu sa iyo yung review mo. Pag wala kang input, ano output? So, wala. Meron bang isang subject ako? Babaksak ako. Political Science 1. Baksak ako sa lahat. Quizzes, recitation, ang higpit ng teacher ko, baksak ako sa lahat. Kinausap ko yung teacher ko, ma'am, hindi ako makakapasok na makakapasok. Working student ako eh. Sabi ko, paano ba paraan para makapasa sa inyo? Pag na-i-recite mo sa akin yung preamble, walang mali sa harap ko, i-recite. Sabi ko, ma'am, sige. Kinabisado ko yung preamble. We, the sovereign Filipino, having the embodiment. Yung mga ganun. Sabi ko, ma'am, ready na ako. I-recite ko na. Sige, i-recite mo. Sabi sa akin, perfect. Pasado ka na. Ganun ang style ng mga pagpasa ko. Pero dito sa pagiging Kristiyano, hindi ganun. Kailangan yung determination mo to the end. Huwag kang titigil sa prelim, sa midterm, sa final. Hindi ko okay ka ng katapusan eh. Nagsimula ka ng prelim eh. Tinawag ka, inahanda ka, nag-exam ka ng midterm, ipasa mo rin yun. Pero sa final, siguraduhin mo pasa ka. Sabi sa Ecclesiastes, mahalaga yung pagtatapos eh. Kaysa sa simula. Mahalaga yung araw ng kamatayan sa araw ng kapanganakan. So kaya sabi ni Pablo, nagsimula kayo sa Espiritu, magtatapos ba kayo sa laman? Kailan graduate tayo talagang graduate. Pasado sa lahat. Ang susi doon, determinasyon. Kasi si Joshua, determined si Joshua. Kasi yung Joshua, ang pangalan niya, Joshua, Hebrew name yun eh. Yehoshua, na ibig sabihin, God is deliverance. God is salvation. Determined si Joshua ang akayin ng bayan ng Diyos sa promised land. Kaya nga siya ang parang representation ng Jesus Christ. Siya yung salvation, si Joshua eh. Yeshua. Kahit nga si Jesus Christ, ang tawag yata sa Hebrew, Yeshua din eh. Lahat ng humarang kay Joshua, patay lahat. 27 kingdoms, talo niya lahat. Determined siyang labanan lahat. Ang pinakamabigat ng dinaanan niya, yung Wall of Jericho. Papunta pa lang sila Promised Land. Napakatindi nun kasi Wall of Jericho eh. Hindi lang tao kalaban mo, yung wall mismo, hindi ka makakadaan. Ano yung aakyatin ba yun? So kailangan ng intervention ng Diyos doon. Kaya kinausap ng Diyos si Joshua, ano paraan para talunin yung handaan sila doon sa Wall of Jericho. Alam niyo, istorya niyan. Yung 7 days silang umikot doon on the 7th day, kasama lahat ng mga priesthood nila, sisigaw sila ng malakas na hallelujah, sigawan sila, tapos babaksak yung Wall of Jericho. So, sinunod lang nila ang instruction ng Diyos, talo ka laban. Ganon din tayo eh. Talo ka laban, sumunod lang tayo sa Diyos. Alam niyo si David. Si David talagang napakatapang niyan eh. Pero alam niyo ba si David, ang dami din kinakatakutan? Tayo. Ako din, matapang ako gumawa ng kung ano-ano, pero ang dami ko din kinakatakutan. Kung may Diyos tayo, umaasa tayo sa Diyos. Sabi sa Psalm 34:4. Kasi si David, ang tapang nga yan eh. Pumapatay na 10,000 Philistines yan eh. Pero mo, nilabanan niya si Goliath eh. Tirador lang ang ganda, napakatapang. Pero nung pinapatay na siya ni Saul, hinahabol siya, fugitive na siya, paabot-abot ang takot niya, ang dami niyang katakutan. Pero iniligtas siya ng Diyos sa lahat na yun. Sabi sa Psalm 34:4, aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako, at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. So meron pa rin tayong kinatatakutan kasi tao ka eh. Pag wala kang kinatatakutan, hindi ka tao. Pero hindi maghahari yung takot. Kasi aasa tayo sa Diyos eh. Sabi ni Jesus Christ sa mga alagad niya, huwag kang matakot, sumampalataya ka na. Kasi ililigtas tayo ng Diyos sa lahat ng kabagabagan. Sabi sa Psalm 91, Psalm 91:11. Ganon tayo kamahal ng Diyos, alam niyo ba? Akala mo hindi gumagawa niya, pero behind the scene gumagawa siya. Bata ka pa lang, behind the scene gumagawa ng Diyos sa'yo. Kasi kilala ka na ng Diyos eh. Pinapatnubayan ka pa, bata ka pa lang. Behind the scene gumawa ng Diyos, akala natin hindi siya gumagawa.
Pero behind the scene, mula nung bata ka pa lang, naka-predestined ka na eh. Alam na ng Diyos yun eh. Kaya tinawag ka, hindi lang kapit, at ikaw glorified ka na. Ito sabi ng Psalm 91:11. Sapagkat siya'y magbibiling sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. So lahat ng kilos natin, lahat ng lakad natin, protektado tayo ng Diyos. Ang kailangan mo lang talaga, be determined by faith. The just shall live by faith. Huwag kang matakot. Kasi yun ang binigay ng Diyos kay Joshua, 1:9. Yun ang message ng Lord kay Joshua. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot o manlupaypay man, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Lahat tayo, di ba sabi? Kahit sa lahat ng iyong mga lakad, pag-iingatan kita. Kilala niyo ba si Alexander the Great? Unbeliever yon. Pero ba't nagtagumpay? At the age of 32, namatay na. Pero at the age of 21, naging emperor na. Bakit? Kasi naniniwala siya, anak siya ng Diyos. Si Sue, may asawa siya, si Olympia. Sabi ni Olympia, si Zeus daw yung tatay niya. Hindi yung talagang asawa niya na si Philip II. Excuse me. Ang pinaniwalaan ni Alexander the Great, anak siya ng Diyos. Kaya Diyos din siya. Kaya ang tapang niya, bulog niya. Yun yung naging pinaniwalaan niya. Kaya kapag ikaw naniwalang anak ka ng Diyos, if God is with you, who can be against you? Tagumpay ka na sa lahat. Kahit ano sama mo nung dati. Kaya mabubuti ba yung mga yan? Pero bakit si Alexander the Great? Alam niyo ba, 12 years old lang siya, nakasakay na siya ng kabayo. Yung Black Stallion. Ano yun? Mailap na ilap. Walang makasakay doon. Inaano nyo. Pero at the age of 12, sabi niya sa tatay niya, bigyan mo ko ng chance, ako sasakay tayo. Sabi ba, kaya mo ba yan? Kaya ko yan. Kasi nga, ang tiwala niya, anak siya ng Diyos eh. Kasi yun nasabi ng nanay niya, ni Olympus eh. Na ikaw, anak ka ni Zeus. Eh, yun ang pinaniniwalaan niya ng Diyos eh. Yung Diyos ng mga Diyos, si Zeus. Eh, di pinaniwalaan niya. Kaya kita mo, ang dami niya naka-angker. Halos lahat naka-angker niya, pati Egypt, pati Pakistan, pati India. Because of that faith, naniniwala sa anak ng Diyos. Ganon din tayo sinasabi ng Diyos. Eh. Kung kaya mo lahat ng bagay may pangyayari sa iyo na sumasampalataya. You can do all things because Jesus strengthens you. Do you believe na anak ka ng Diyos? Believe it. You can do all things. Kaya mo lahat ng bagay, magagawa mo. Ako nga, di ba na-stroke ako? Maraming nagsasabi, wala na yan. Kaldado na yan, wala na yan. Hindi ako naniniwala doon. Ang pinaniniwalaan ko ang Diyos ko. Makakalakad ako. Siya ang gagawa eh. Hindi naman ako eh. O di ba, kahit 4 to 5 months ako bedridden. Ang trono ko yung wheelchair eh. Ang laki ng sakripisyo ni baby sa akin. Siya nagpapaligo, nagpapakain. Tapos minsan nagagalit pa ako. Kasi yun siguro epekto nung pagkaka-stroke. O pero after 5 months, meron ng udyok sa akin, nalalakad na ako. Sabi ko kay Betty, ipamigay mo na yung wheelchair, lalakad ako. Hindi yan ang trono ko. Ang trono ko doon sa langit. Pero mauupo na ako ng trono ko dito sa lupa pa lang. Pero hindi yan ang trono ko. O di, nagsimula na kami, naglakad ako. Determined ako lumakad. Nagpa-therapy ko kay Dads. Meron ako member dito, marunong mag-therapy. Tapos naglalakad kami doon sa Rainforest. May saklay ako, 2 saklay ko. Pupunta kami doon, magka-tricycle kami. Hanggang sa iyon, nakarecover, nakalakad. Ngayon, hanggang sa dumating ang panahon na hindi na ako talaga makalakad yung kaliwa kong paa. Pero nag-supply naman ng Lord sa akin. Hindi naman titanium yung paa ko. Bakal yung paa ko. Pero nakakalakad pa rin ako. Ang bilis ko pa rin maglakad. Hindi pa rin ako pinababayaan ng Diyos. Yung determination ang importante. Determination, mga kapatid. Kapag determined ka sa isang bagay, hindi pwedeng hindi ka magtatagumpay. Kahit yung mga naging mga milyonaryo, ang sinasabi nila, kailangan determinado ka talaga sa business mo. Kasi nalulugi, kahit nalulugi, tuloy mo. Kita mo kaya sila nagtabi because of determination. Ang hinahanap ng Diyos lang sa atin yung determination. Yung magpakatatag ka at magpakatapang ka
Sabi sa Joshua 1:9, yun ang kailangan. Yun ang ginawa ni Joshua eh. Kaya nakapasok sila sa promised land. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magkatapang na mabuti. Maging matatag ka. Maging matibay ka. Huwag kang matakot o mandupaypay. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Ang Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. O kahit saan lugar tayo nandun, kung akala mo hindi gumagawa, hindi, behind the scene. Binata ka pa, dalaga ka pa, behind the scene, gumagawa na Diyos. Ako marami itong patotoo tungkol dyan eh, na talagang gumagawa ang Diyos sa akin noon pa. Kasi nga, swindler ako eh. Hindi niya pinahintulot na mag-bank robber ako. Nung magbabank robbery na kami, nakapasok ako sa assessor, nawala na sa isip ko yung bank robbery. Pero hindi pa ako nakakapasok sa assessor, pinaplano ko na kung paano mag-hold up ng bangko. Bumubuo na ako ng grupo. Umahanap ako nung kayang pumatay, kasi hindi ko kaya pumatay. Ewan ko ba? Kaya ko nang patayin yung kaaway ko doon nung araw. Hindi ko magawa eh. May pumipigil sa akin pumatay. Hindi ko kaya. Pero yung magnakaw, yung lahat ng kalokohan ng bata, kalokohan ng ano, lahat ng juvenile delinquency, nagawa ko lahat. Nagpush pa ka ng marijuana, lahat. Lahat ng kagaguhan, pinagagawa ko. Pero yung pumatay, hindi. Naghahanap ako ng pwede pumatay. Pag nag-iinom kami ng barkada, tinatanong ko, ikaw pare, sabi ko, kung makuhold up tayo ng bangko, sama ka. Bangko? Oh, big time yun, bangko. Oh, meron na ako itatanong sa iyo, kaya mo bang pumatay? Oh, kaya kong pumatay. Kung kaya mong pumatay, ang gagawin mo, paplanuhin natin, pagpasok natin sa bangko, sa pintuan pa lang, may gwardiya doon. Pasasabugin mo na yung ulo ng gwardiya, kaya mo ba yun? Para matakot lahat ng mga tao. Kakalat yung utak dun eh. Kasi nung hindi matakot doon, kami na bahala magdeklara ng hold up. Within 3 minutes, tatakbo na tayo, alis na tayo. Kasi within 3 minutes na yun, bago makatawag ng pulisya, wala na tayo. So naghahanap ako ng magandang lugar kung saan mag-hold up nun. Na talagang pwedeng maglakad lang, wala akong makita dito sa Pasig. Hanggang sa dumating ang panahon, nakapasok ako sa assessor. Yun naman ang pinalahan ako sa assessor, paano ko kikita doon sa assessor. Nakakita ko din ng paraan ng pagsuswindling. Yung pagde-declare, misdeclared ng mga realty tax. Nagkakabayaran ng milyunan doon. Alam nyo, milyunan ng bayaran dyan. Halimbawa, meron akong building, may lupa. Kakausapin mo yung may-ari. Sasabihin mo doon sa may-ari, i-declare ko realty tax mo. Eto lang, dapat sana magbabayad ka ng 1 million tax mo dyan every year. Pero gagawin natin 100,000 lang. Pero yung 900,000, hati tayo. Tigpo 450,000 tayo. Payag ka ba? O sige, ganun ang kitaan dyan. Kaya kung napakarami mong building, napakaraming lupa, talagang milyon-milyon ang kikitain mo dyan pag narunong ka makipag-usap. Eh nakita ko yung paraan kung paano. Nadiskartehan ko agad. Casual pa lang nga ako nakatira na kami ng 50,000 eh. Sabi ko, ganun lang pala kasimple rito, nakita ko paraan. Ang daling kumita ng pera dito. Ito na, nung nasa height of success na ako, maaabot ko na maging milyonaryo na ako. Kasi hawak na ako ng chief appraiser eh. Hawak ko buong Makati na eh. Sabi sa akin, bata kita. Sabi ko, anong gagawin ko? Sagasaan mo lahat ng appraiser na ako bahala sa'yo. Ako ang chief appraiser. Yung kotse ko, gamitin mo. Revision or creation, hawakan mo. Sa buong Makati ako bahala. Papasok na sa milyunan. O doon ako tinawag na niyo. Kasi nasa rooftop na ako eh. I'm on top of the world na eh. I'm on the top of the world. Now I'm on creation. Eh, nandun na ako eh. Kaya-kaya ko na maging milyonaryo. Pero pinapili ako ng Diyos eh. Kayamanan sa lupang yan, o buhay na walang hanggan. Hindi kayamanan, buhay na walang hanggan. Tinapon ko lahat ng kayamanan, ayoko yan. Nag-resign na kami ni Manuel sa Asyesa, sumama si Manuel. Kung Manuel, mag-resign na ako, mag-concentrate na ako sa magpapastor. Sabi, bakit? Ayoko na, hindi pwede, walang kasalanan dito sa lugar. Impyerno itong lugar natin eh. Ikaw ba, hindi ka ba nagkakasala? Sa oras lang, dadaya na sa oras eh. Kasi ang mahigpit ng ano nun eh. Nagkaroon ng ano nun, yung AIDS sa revolution.
Iba pa malit sa Makati, si Bina eh. Ang higpit ng mga timer doon. Ang ginagawa ng mga tao, kung may kaibigan ka, sa bandy clock pa eh. Ano mo nga ako ng ano? Pagpasok, i-punch mo nga ako. Tapos i-punch mo na rin ako pag-uwi. Para may attendance. At saka doon, nakagandahan sa government, alam nyo, yung sick leave, vacation leave, hindi nakukonsume. Halimbawa, mapapile ako ng sick leave, hindi binabawasan. Vacation leave, hindi binabawasan. Kaya maano mo yun, nandi-liquidate mo at the end of the year kung magkano yung naipon mo sick leave, vacation leave. Yung iba doon, kapag nag-resign, milyon-milyon, sick leave, vacation leave lang eh. Hundreds of thousands na nakukuha. Ganon kadumi, gobyerno. Kaya pag ako nakakita ng paraan kung paano magkakapera, gobyerno. Kaya kita mo sa gobyerno, nandun ang graft and corruption. Kita niyo matatalinong artista, sino pinipiling asawa? Congressman, senador, mayor, presidente. Bakit? Nandun ang pera eh, parang drug lord yung mga yan eh. Hawak niya ng kayamanan ng Pilipinas eh. Anytime, pwedeng bulimbatin yun. Pero yung importante, yung determinasyon niya. Nagkaroon ako ng determination na ayoko nitong buhay na to. Gusto ko buhay na walang hanggan, forever and ever. Big time ako eh. Bata pa ako, big time na ako. Kasi lumalaki na ako sa sugal eh. Taray ko sa sugal ko nung araw. Tinotodo ko lahat ng pera ko. Hanggang sa natutunan ko yung manjong. Alam niyo ba, naging bantog sa akin dito? Hari ng manjong yan, si Buro. Buro pa kung tawagin mo. Uro ako eh, uro. Ginawa nilang bro. Sabi na, ayan si bro. Hari ng manjong dito yan. Kasi ang ginagawa ko sa manjong, nagdadaya ako. Yung mga may joker, alam niyo yun, hindi niyo pa alam yun, yung mga joker, na-isuswitch ko yun. Tapos kabisado ko yung wall ko. Tapos kinakabisado ko rin yung wall ng kaharap ko, ng mga kalaban ko. Kaya nagugulantang sila, bakit kabisado ko yung lalabas na ano eh. Sasabihin ko, 2 balls siya. Sabi nila, ano, ito susunod, 3 karap na. Ano. Ang ayaw, yung iba ayaw na lumabas sa akin, kinakampi na ako. Pag naupo ako ng madyunga, alam nyo, hindi pa nagsisimula, ang dami nang sumasama. Lalo yung si Kapitan dito, si Kaisa, at sabi sa akin, Bruno, sama ako 10. At hindi pa nagsisimula, sama na ng 10. Kayo na kaya magbadyong dito. Kasi kilala na ako eh. Kasi ang lakas kong magsugal eh. Kapag ako sinuwerte, ubos lahat sila eh. Tatanungin ko yung magkano kaya mo? 1,000. 1,000 din ako. Ganun ako magsugal eh. Wala akong takot. Bali wala sa akin ng pera. Kaya nung maging Kristiyano ako, bali wala ang pera eh. Pag nag-reading of the best kami sa baras, alam nyo, lahat ng pera ko, rin lahat. Kasi lumaki ko ng ganun eh, todo lahat eh. Ganun din sa pananampalataya, todo lahat. Hindi ako nagre-reserve. Kahit nga sa sakit eh, hindi ako umiinom ng mga gamot ko sa sakit. Inaasa ko sa Diyos. Minimintain ko lang yung diabetes ko at saka high blood. Kasi baka umano yun eh. The rest, Diyos na ang bahala doon sa maintenance. Kasi ako naniniwala ako sa kapangyarihan ng Diyos na our body will heal our body. Kasi nitikha ng Diyos yung katawan na yan para i-heal. Pero may mga hayop. Saan ka nakakita ng hayop na pumunta sa veterinary yung doktor? May nakita ka bang hayop na nagkasakit? Pwede pinatay ng mga hunter. Pero yung nagkasakit, yung mahahawa lang sila sa virus at bacteria. Sinolve naman ng Diyos yan eh. Yung vulture, alam nyo? Nilikha ng Diyos ang vulture. Para yung mga hayop nakakain ng mga bulok na hayop, makain ng vulture yun. Hindi na sila kakain. Hindi sila ma-infected ng virus bacteria. Yun ang power ng vulture. Kaya kapag may patay, nakita mo yung vulture kumakain. Sarap na sarap. Ang vulture dyan sa patay na tao, patay na hayop. Sarap na sarap sila dyan. At ang laway ng vulture, alam nyo, parang acid yan eh. Tumutunaw ng bacteria at saka ng mga virus. Hindi tinatamaan yan. Kaya yun naman ang ginawa ng Diyos. Laging may support eh. Laging may support ang body natin. Yung baga. May mga maliit na monster sa loob ng air sacs mo dyan eh. Naglilinis ng dumi yan. Kasi minsan baka may makapasok na dumi sa ilong mo, pupunta sa baga mo, lilinisin niya ng janitor piece sa loob. O tinan mo sa dagat, may mga janitor piece. Naglilinis ng dumi. Di ba? So, nilikha ng Diyos ang katawan natin. Pagagalingin niya ng katawan, just believe. Maniwala ka lang. Yung mga magulang natin noong araw, ba't nabuhay ng siyam na daang taon yun, 800? Hindi naman ng mga nagkakasal. Namamatay sila old age. Si Moses lang nga, hindi namatay ng old age eh.
Pinatay siya ng salita ng Diyos. Dahil 120 years old nga lang ang allowed eh. Kaya ang sinapol si Moses. Pero hindi sila nagkasakit. Yung nilalagap nilang hangin nun, napaka-fresh, hindi polluted. Ang kinakain nila, puro mga halaman, brutas. Kumain man ng karne sila, nilaga o kaya paihaw. Eh tayo hindi, puro fast food eh. Lahat ng kakainin mo sa fast food, junk food dyan. Yung pinapakain sa breakfast ng mga bata, hotdog, tosino, longganisa, ako'y puro junk food lahat yan eh. Puro mga processed food. At ako takot na sodium yan, tsaka mga preservatives, masama yan, yung mga delata. Dahil nang iinumin ng mga fruit juice, at ako takot na sugar, added sugar. So kung itutuloy mo na itutuloy, magkakasakit ka bandang huli, hindi ka ma-heart attack, magkaka-cancer ka, kaya stroke. Pag hindi mo binago ang lifestyle mo ng pagkain, doon ang baksak mo. Kailangan baguhin mo ang lifestyle ng pagkain. Kasi may katawan yan, may katawan ka eh. Subjected ang katawan sa sa mga free radicals na papagod sa atin. Maglakad ka lang, kumain ka, manakbo ka, may mga free radicals tinatanggap ang katawan. Eh kung mahina ang immune system mo, gagariin ka ng mga yun. Eh kung may Diyos ka, the word of God is held to the flesh. Pag masunurin ka sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ang gagawa sa iyo. Your body will heal your body. Kaya hindi ko iniintindihan mga sakit-sakit na yan. Just believe na ikaw magaling ka, magaling ka. Believe na wala kang sakit, wala kang sakit. Faith ang pakikilos. Be determined by faith. Sabi sa Hebrews 10. Hebrews 10:38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. Yan ang pag-aralan mo. Maging determined ka yan by faith in Christ. Kasi kung nandun na yung... Kasi ang mga tao, yung mga unbeliever, malakas din ang determination ng iba eh. Kaso nanggagaling sa sarili nila yan. Mauubos yun. Hindi katulad ng determination binigay sa atin ng Diyos. Gift of faith. Kaloob ng pananampalataya. Galing sa Diyos yung faith mo. Gift of faith yun. Hindi galing sa iyo yun. Hindi katulad nila. Galing sa kanilang sarili yung determination nila. Ang determination natin ay magpakatatag sa pananampalatayang ibinigay na. Doon tayo nagpapakatatag sa pananampalatayang ibinigay sa atin. Kaya mapalad ka, nabigyan ka ng gift of faith. Yung bunga ng Espiritu Santo yun eh. Galatians 6:22. 5:22. Galatians 5:22. Datapwat, ang bunga ng Espiritu'y pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagtitigil, pagtatapat, faith, a gift of faith, pagiging matapat. Maganda sa English, makikita mo talaga doon, faith eh. Dito, pagtatapat eh. Kasi yung pagtatapat, adjective na yun eh. Yung faith, noun yun eh. Pananampalataya, ito, pagiging matapat. Mas maganda sa English, sa King James Version, faith talaga nakalagay doon, the gift of faith. Yun ang binigay sa atin, kaloob. Kaya nanggaling sa Diyos ang lahat eh. Wala tayong ginawa. Siya ang gumawa ng lahat. Yung lahat ng gagawin natin, siya na gumawa. Siya ang nagbubuhot ng krus natin araw-araw. Ganun tayo kamahal ng Diyos. At kahit saan ka mang magpunta, hindi ka pababayaan ng Diyos. He is behind the scene. Kung iniisip mo, walang Diyos na humigilo sa'yo, behind the scene. Di ba yun ang nangyari sa mga apostol? Nung nasa barko sila, bangka ba? Bangka. O di ba ang lakas ng hangin, may bagyo, minininervous na sila. Kasi papasukin ng tubig yung bangka, baka lumubog, mamatay sila. Sabi nila, Panginoon, bakit wala ba sa iyo nangyayari sa amin? Kasi natutulog eh. Relax na relax si Kristo eh. Hindi man gumagawa si Kristo kasama nila. Behind the scene. Sabi ni Kristo, kahihina ng inyong pananampalataya. Hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? O di inutusan yung bagyong tumigil, nagtataka sila. Sabi na anong klaseng aral to? Pati yung mga bagyo sumusunod sa kanya. Siya nga ang anak ng Diyos.
pinapakita ni Kristo. Eh lalo na nung maglakad sa ibabaw ng tubig, lalong natakot. Multo daw eh. May multo. Eh nakita na, naglalakad sa ibabaw ng tubig eh. Pero nung nakita ni Peter, sabi niya, Panginoon, lalapit ako. Sabi niya ng Panginoon, sige, halika. Noong una, determined si Peter eh. Kasi sabi na, matapang eh. Lalakad ako, halika. Pero nung naglalakad na siya, nawala yung determinasyon niya, lumubog. Nawala yung faith niya. Ano ginawa niya nung lumubog, nawala yung faith niya? Hindi niya ginamit yung sarili niyang lakas na magaling siya lumangoy. Ano sabi niya? God help me. Kita mo ha, kahit magaling lumangoy si Peter, magaling sumisid, ano pa rin ang sinabi niya? Help me. Ibig sabihin, nandun na yung faith, yung deep of faith. Kahit kaya mo, umaasa ka pa rin sa Diyos. Yun ang gusto ng Diyos eh. Mapalad yung walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad ka. Kaya lahat ng bagay, iaasa mo lang sa Diyos. Proverbs 3:5. He is in control of everything eh. Nalikha niya ang lahat ng bagay. Hindi ba pwedeng ibigay sa iyo lahat ng bagay? Universe na nilikha niya eh. At lahat ng pagkain dito, hayop at mga alam, nilikha. Hindi ba kaya ibigay niya sa iyo lahat para sa iyo? Alam niyo ba na mahal tayo ng Diyos? Kasi we are created in the image and likeness of God. Hindi katulad ng mga anghel. They were created for a purpose. Kaya kita mo, kahit na makapangyarihan ni Lucifer, full of wisdom, perfect and beauty, bakit siya pupunta sa Eden? Wala siyang pag-ibig eh. Di ba yun ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 13? Kahit ako'y nagsasalita pa ng mga iba't ibang mga wika at wala naman akong pag-ibig, para lang akong kumakalembang na pagpana. Useless ako. Eh kasi nagtanong si Evelyn nung gabi, nung 30 eh. Sabi niya, Kuya Larry, yung mga walang gipot na. Sabi ko, meron nakasulat sa 1 Corinthians, ang lahat at ba'y nagsasalit. So, maaaring merong iglesia na walang gipot, tongues. Kasi, yun na, pinatunayan naman sa 1 Corinthians 30, meron ka ang gift of tongues, full of wisdom ka, wala ka naman pag-ibig. Paano ka papasok sa langit? Kahit ibigay mo pa lahat ng kayamanan mo sa mahirap, wala kang pag-ibig. So, ang importante pag-ibig, ano yun? Pagsunod sa kanuhogan ng Diyos. Yun ang ginawa ng Panginoong Isus eh. Ang pag-ibig ng Ama, lahat ng utos ng Ama, sinunod niya. So, ganun ka rin, determined ka sumunod sa lahat ng utos ni Kristo. Maging determined ka, guys. Kalakip na ng buhay mo si Kristo. If one is in Christ, he is a new creature. So, bago ka nang nilalang, determined ka sa bago. Kasi yung bago nilalang, yun ang pupunta sa langit. Yung luma, pupunta ng biyerno eh. Huwag kang padaig. Sabi sa 2 Peter. Nalaman na natin ang katotohanan, naranasan na, at nadaig ka pa ng dating pagkatao, buti pa hindi ka naging Kristiyano. Hindi ka sumunod sa banal na utos. Kailangan yung banal, magpakabanal-banal. Kaya tayo binanal eh. Kasi pag hindi ka binanal, hindi ka magpapakabanal-banal. So yung mga binanal lang, pwede magpakabanal-banal. Sino yung binanal? Mga anak ng Diyos. Yung nilinis ng dugo ni Kristo. Yung sumasampalataya. Kaya maging the just shall live by faith. Yung matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. The rest of your life, mabubuhay ka sa pananampalataya. Luke 1:75. Umpisa natin sa 74. Na ipinagkaloob sa atin na yamang naligtas sa kamay ng ating kaaway, ay paglingkuran natin siya ng walang takot. Kasi pwede tayong matakot eh. Tao ka eh. Pero kung tao ka, may Diyos ka naman, hindi, huwag ka matakot, ang Diyos ang bahala. Paglingkuran natin siya ng walang takot sa kabanalan, at sa katwiran sa harapan niya, lahat ng ating mga araw, the rest of our lives. Yung nangalabing panahon mo pa, yung last 40 years mo. Kasi di ba sinabi mo nga sa inyo, hindi ko to naririnig sa ibang preacher eh. Revelation sa akin to. Yung first 40 years ni Moses, di ba? Kanya yun eh.
Yung first 40 years kasi, yun ang fulfillment of time, 40. Kahit wala ka pa sa 40, nagawa mo na lahat ng gusto mo rin eh. Sa'yo yung first 40 years mo. Ginagawa mo lahat ng gusto mo. Yung next 40 years, tatawagin ka. Tuturuan ka, ihahanda ka para maglingkod. Pag naihanda ka na, naturuan ka na, naging alagad ka, susundin mo na lahat ng kautosan ni Kristo, maglilingkod ka na sa Diyos. Susundin mo na lahat ng utos. Yun na yung paglilingkod. Kaya nung matapos ni Moses, yung time niya sa first 40 years niya sa Egypt, nabuhay siya talaga ng prinsipe. Ito, Prince of Egypt eh. Nabuhay siya ng masagana. Juvenile delinquent yun. Kasi ikaw ang pinakamayaman, anak ka ng prinsipe ka ng pera, ano gagawin mo sa buhay mo? Milyonaryo kaya ano gagawin mo sa pera mo? Pero nung makapatay na siya, hindi siya tinanggap ng sino kang hahadol sa amin. Baka patayin mo rin kami katulad ng ginawa ko doon sa Ehipto. Natauhan si Moses. Tumakas ngayon si Moses. Nung pala, yun na yung plano ng Diyos, tatawagin na siya. Hihiramin na siya at tuturuan. Dinala siya sa Mount of Sinai. Nakipag-uusapan Diyos sa kanya sa burning bush. Tinuruan siya doon, tinuraining siya for 40 years. Noong time na para i-deliver na niya, iligtas na niya ang Israel, pinapunta na siya ng Diyos, ready na eh. Pumunta ka na doon, sige. Alisin mo ang aking bayan sa kamay ng Paraon. Paglilingkod na. O ganun din tayo on the rest, hanggang sa namatay si Moses, naglingkod siya. Determinado siya tapusin, ipinasa kay Joshua. Si Joshua din, determinado makapasok sa promised land. Yung determination ang importante. Yung sanctification ng pananampalataya. Ikaw ba'y determinado talaga? Yan bang buhay na buhay mo yan? Gusto mo talaga na? O napipilitan ka lang sa pagiging Kristiyano? Huwag ka na mag-Kristiyano, malahininga ka. Kung magiging malahininga ka, huwag ka mag-Kristiyano. Useless eh. Isusuka ka nga eh. Hindi naman pwede magkamali ang Diyos doon. Pwede ba sabihin na, ay hindi, sorry, nagpupunwari lang ako dyan. Hindi ko kayo susuka. Sige, tuloy nila. Hindi, isusuka ka. O di dapat, kung hindi ka malamig, mainit ka. Ngayon, ang delikado doon sa malamig, baka lumamig ng lumamig, mag-ielo. Hindi na maging mainit. Delikado yun. So dapat, huwag maging malamig. Dapat, piliin mo mainit. Ibig sabihin ng mainit, nag-aalab ang Espiritu Santo sa iyo sa bagong pagkatao mo. Niyayakap mo na bagong pagkatao mo. Gusto mo na yun. Gusto mo na magpakabanal-banal. So, pag gusto mo na magpakabanal-banal, tutulungan ka ng Diyos. Bubuhatin ng krus mo araw-araw. Yung lahat ng gagawin mo, na parang inuutos niya, siya na lang yung gagawa. Ang hinahanap ng Diyos natin, yung decision making natin. Yung determination to do it. Determination to proceed. Determination na magpatuloy. Huwag kang aatras. Sabi sa Hebrews 10:39. Simulan natin sa 37. Hindi, sa 36. Para makita natin yung pagtitiis. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis. Upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumapariti, darating at hindi na magluluwag. Ngunit ang aking lingkod na matuwid, ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, ay hindi kalulugan ang aking kaluluwa. So no retreat, no surrender. Tuloy-tuloy ito. Determine ka talaga to go. Go, go, go. Wala na makakapigil sa iyo. Nung piliin mo ang pagkakristyano mo, niyakap mo na ang pagkakristyano mo, pinili mo na yung buhay na bago. Mabubuhay ka na sa bagong pagkatao. So yun na ngayon yung buhay mo, si Kristo na buhay mo. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, pananampalataya. At ang pananampalataya ito kay Kristo Jesus na umibig sa akin, nagbigay ng kanyang buhay sa akin. So yun ang the rest of our life. At ang pinakamahirap yung maghintay. Nasa stage na tayo ng pinakamahirap na stage yung paghihintay. At sa paghihintay na yan, maraming nagsasawa na aburido. Katulad ng Israel. Di ba sabi na, asan na yung pangako mo Moses na promise land? Ang ginawa ng iba, bumalik sa Egypt. Nainip eh. Yung iba naman, natuklaw ng ahas. Kasi ayaw magtiyaga, ayaw magtiis. O ganoon din tayo. Mag-ingat ka sa sarili mo, baka mahulog ka sa sarili mo katiyagaan. Be determined. Konting panahon na lang naman. Ano katumbas niyan? Forever and ever?
eternal life. Imaginin mo yun. Imaginin mo yung eternal life forever and ever. Grabe sa langit. Kaya nga ang mga anghel doon, iba-iba ng kategorya eh. May seraphim, may cherubim, may ordinary angel. Yung seraphim, laging nag-worship sa Diyos yun. Sumisigaw dun sa harapan ng Diyos yun. Nasa harapan na naman yung seraphim. Holy, 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 God is holy. Yung cherubims, nasa Ark of Covenant yun. Oh. Yung maging katulad tayo ng seraphim na talagang sumamba ng todo. Sambahin natin ng todo ang Diyos. Wala na, patapos na eh. Hindi na nailipat sa electric fan. Okay na mga kapatid, amen.